Ha? Ayan, Marantan, lead cop in 2013 at Timon, rob out case. Alam mo kung anong nangyari dyan, ha? Alam mo kung anong nangyari, ha? Sa checkpoint. Naku po. Eto ha, makinig kayo na mabuti. Ha? Makinig kayo mabuti. Si Mayor Baste, tinanggalan ng security ng pulis. Ha? Tinanggal. Confirm yan. Galing mismo yan. Doon. Ha? Si Pangulong Duterte, tinanggalan din. Alam ko yan. Sure yan. Lahat po ng mga Duterte supporter na merong security po ay tinanggalan nila. Tapos diyan nagmi-meeting sa Davao. Tapos merong checkpoint. Tapos ito ang nilagay mo. Wala akong sinasabi ha. Wala akong sinasabing may gagawin siya. Pero siyempre, hindi mo maaalis yung takot. Diba? Hindi mo maaalis. Feeling ko nga pananakot to eh. Para yung mga pupunta doon na Duterte supporter na alam naman natin may mga banta sa buhay. Diba? Tapos magkakaroon ng ganyan. Naku, ni Lucita Moniz, maraming salamat po. Baka matakot ng pumunta doon. Hindi, walang biro ah. Diba? Hindi yung maganda ito. Nakakagalit. Sino ba ito si Marantan? Tingnan natin ha. GMA ho nagsabi nito, hindi po ako. Wag ko kayo magagalit. Ayan. Kaya lang, hindi ko mabasa malabo. Pambira, oo. Sandali. Mababasa din natin yan. Ha? Hanapin natin muna dito. Wait lang. Ha? Wait lang ha. Wait. Yan. Wait lang. Antay lang. Antay. Ito. Ilalagay ko muna dito sa cellphone ko para mabasa ko. Ayan. Okay, basahin natin ha. Yan. Sabi dito, Marantan and 12 other policemen were ordered dismissed from service. Dismiss. Ulitin ko. Para sa mga bungal. Ay, mga bingi. Master, salamat ha. Dismiss from service in April 2014. Ha? Dismiss. Yan si Marantan. Ito, Jimmy nagsabi niya na. In connection with the alleged Atimonan rob out in January 2013, he was ordered reinstated in 2017 after the affiliated Board of National Police, NAPOLCOM. Marantan and the 12 other police officers were found, guilty of serious irregularity in the performance of duty according to March 5, 2014 decision signed by then PNP Chief Director General Purisima. Halinaw. Hindi ito inimbento, hindi ito fake news. Siya po at kasamahan niyang 12 pulis were found guilty. Ang desisyon na yan ay noong March 5, 2014. Di ba? Sabi dito, 12 people including environmentalist June Lontok were killed in what the respondents claim was a legitimate shootout against criminal elements, but was later ruled by NBI as a rob out. So, merong nangyaring checkpoint, tapos sabi na lehitimo daw na barilan na naganap. Dahil pumalag, ganyan. Pero ang sabi ng NBI, it was a rob out. Binura.
Marantan was wounded in the incident. In 2023, Marantan as head of the PNP's CIDG. Grabe, naging head pa. And the National Capital Region was instrumental in the enforcement of search warrant on the home and land property of fugitive. Nako. Siya pa pala ang pinuno. Nako. Nako po. Ng pag-inspect ng bahay ni Tebes, the alleged mastermind. Double whammy yun. Bakit kanyo? Double whammy yun. Bakit kanyo? Kasi, naging guilty na nga siya diyan sa kaso niya. Diyan sa March yan 2014. March 5, 2014. Guilty po ito Hindi po ito iniimbestigahan pa. Guilty po according to the news ng GMA. Guilty po ang sabi ng PNP at ang sinabi rin ng NBI, it was a rub out. Tapos, siya pa ang namuno noon sa palpak na search sa bahay ni Congressman Tebes na kung saan napawalang sala yung nakuhang di umanong mga baril daw. Palpak na nga, yan pa nilagay, dati pa nga natanggal, ibig sabihin, hindi malinis ang record nito. And this is not just a haka-haka ni Gadon, hindi ho ito. Hindi ho ito, ito po ay talagang may record. Tapos, sasabihin ninyo na ilagay siya sa Davao? Oh my golly, what the fuck? Diba? Naku, maniwala ko kayo sa akin. Delicate so yan. Paano pag may checkpoint dyan sa Davao? Walang security si Baste. Mga tao na lang niya siguro, mga tauhan niya sa opisina o mga personal na mga hinire niya. Pero syempre, hindi mga pulis yan kasi tinanggalan siya ng security. What a coincidence. Tell me now, it's this normal? Gago! Hindi. Yung spokesperson ng yung kapatid ko dyan, yung may pareho kami nunal, Normal po ba na maglagay ng ganitong klaseng, normal po ba na tinanggalan si Mayor Baste na anak ng dating presidente? Ni kahit si Pangulong Duterte tinanggalan ng PSPG na nakatira sa Davao silang pareho. Tapos, ang inilagay nyo may atraso, may record pagdating sa checkpoint. Alam mo, ako suwestiyon ko sa iyo, Mayor Baste. Dapat every checkpoint, meron na kagad na nagbibideo. Live. Hindi po, wag nyo hong i-record kasi kung i-record, pag may mangyari sa inyo, pwedeng kunin yung cellphone. Iba ho yun naka-live na. Pag may checkpoint, i-live nyo po. Boss Dada, pakisabi kay Mayor Baste. Dapat pag may checkpoint, naka-live siya. Para talagang malamang kagad ng taong bayan kung merong gawin sa kanya. CCTV, mahirap din yung CCTV. Hindi naman naka-stream yan . Paano kung may nangyari tapos dinukot yung CCTV? Alam mo naman ngayon, dinaig pa ang martial law ngayon . Hindi, martial law na po talaga ngayon, sa totoo lang. Tahimik lang, di ba? Tahimik lang. Pero wala wala talaga . Nagagaguhan na po tayo . Medyo lantarang lokohan na ho ito. Mga kababayan, hindi na ho ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, alam nyo na pag may mga nangyari sa mga supporter ng Duterte dahil tinanggalan ng mga security at maging ho itong si Pangulong Duterte, alam nyo na ho. At saka si Baste. Di ba? Alam nyo, malupit talaga kayo. Ako, naniniwala ako.
binulag na talaga kayo ng mga damonyo. Hindi, totoo ah. Ako naniniwala ako talaga. Baka nga naposes na kayo eh. Hindi kasi wala na ho kayo nakikitang ano eh. Ang talagang ginagawa na lang ninyo panggigipit sa kapwa. 'Di ba? Si Pangulong Duterte, 6 na taon na binabatikos yan. Hindi naman niya ginanyan. Wala siyang ginanyan. Wala ka maririnig na ganyan. Pero kayong ngayon nakaupo dyan, grabing panggigipit ang ginagawa ninyo. Grabing panggagago na ang ginagawa ninyo sa taong bayan. Akala ninyo forever kayong nandyan. Akala ninyo forever kayong mauupo dyan. Alam nyo, darating ang panahon, lahat ng ginagawa ninyong kasamaan ay babalik sa inyo. Ayoko na lang magsalita, pero, di ba?